Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong napakagandang pagtatanong at interview ng akala po natin, akala rin po ni Kamanong na halos lahat ng broadcaster sa mainstream media nabubusalan, na nagiging bingi na at bulag sa katotohanan. Pero meron pa po palang broadcaster o nasa mainstream media na meron po silang paninindigan at may natitira pa sa kanilang pagiging makabayan, mga katambay. Dahil dito po sa ginawa po interview sa isang miyembro po ng Makabayan Black, isang congressman o representative na si Brosas, mga katambay, si Arlene Brosas, talagang yung matagal ko na rin tanong, mga katambay, dahil di po ba sa mga nakaraang vlog ko, nagtatanong ako, dahil itong Kamara, itong House of Representative, gada budget, di ba? Gada budget na lang, sila po ang nagbubusisi ng budget halos lahat ng sangay ng gobyerno, departamento, di po ba? Hanggang sa Pangulo, Vice Presidente, hanggang sa mga gabinete, di po ba? Ang House of Representative lang po ang bumubusisi at talagang ang kaperhan ay sila talaga ang kumukontrol kung dadagdagan ba ito o babawasan, di po ba? Kaya nag-isip po din ako noong mga panahon na yon. Sino naman po kaya ang bubusisi sa budget at magtatanong dahil nakatago, di po ba? Nakatago po ang kanilang budget at walang hearing. Hindi po open sa public ang kanilang mga budget, ang Senado at Kamara. Pero ngayon po, natuklasan po natin ngayon dahil dito po sa isang makabayan na broadcaster na si Ted Pailon, mga katambay. At least meron pa. Meron pang isang broadcaster na katulad ni Ted Pailon, mga katambay. Dahil dito, nabunyag po ang napakatagal ng ginagawa ng Senado at Kamara na sila-sila na lang ang nagpapasa ng napakalaking budget ng kanilang departamento. Itong dalawang independent na sinasabing ang Senado at ang Kamara, mga tambay. Yung mga kapitapitagan daw po, di umano, na hindi mga buhaya at mga hindi magnanakaw po, mga tambay, sa pera ng bayan. Kaya nakakalungkot lang po. Napakalalaki po ng numero at lalong-lalo na po, siyempre po, ang Makabayan Black. Pangunguna po ni Brosas, ni Manuel, at ni convicted ng child abuse sa Castro, ay napaagaling din po nito magbusisi, lalo sa pondo ng Office of the Vice President. Pero yung kanila, nananatili pong sikreto. Pero po ngayon, nabunyag na po, mga tambay. Pakinggan po natin si Ted Pailon sa interview niya sa kay Arlene Brosas, mga tambay, na ngayon lang din po natin naintindihan kung gaano po nila itinatago ng napakatagal ng panahon ang pera ng taxpayer na sila lang, mga katambay, ang dumidiskarte at nakakaalam ng palihim, mga katambay. Sila lang. Ito po, pakinggan po natin. Ito lang po, before ako magpasalamat sa inyo, sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubat sa nagdaang pong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa, para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA, 28 billion na. 12.1 billion, 70% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Wow. Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation.
Pero wala So, ito sa every time, committee, ma'am? palaging pahuli Wala, yan eh. wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo eh. Bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Tama. Ano po siya, kasama siya ng parang mga attached agencies din Attached agency. na dinideliberate. Oo nga no, wala po sa committee hearing yan. Anong attached agency? Palaging oo. Anong attached agency? The House is one sole independent entity. Tama. Paano attached agency? Saan ito naka-attach? Sa legislature, dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo, oo. But usually, nakalagay siya sa ano tawag dito, sa plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero sa, wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been the tradition. Yun. Ito Doon tayo kasi pupunta. sa atin, Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa Makabayan, we Yes. on everything. Yes, Kaya ma'am. hindi kami, O kaya nga po kayo doon nagpoprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized. Siyempre, kasama yun, kabahagi yun. Palagi naman kami ostracized. Hindi na kami bago sa TED. Ibig sabihin, kahit naman ano gawin namin, we're in the opposition, ganyan talaga yung Opo. Pero ma'am, just to stress the point, kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Block sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, Plenary. opo. So yung nga po ang tanong din namin. So is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget, pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, at doon na lang po yung inaaprubahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan? Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. ganun yung itsura niyan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, Grabe, mga katambay, no? Talagang pambubudol ang ginagawa sa taong bayan, sa taxpayer, na mapakatagal ng panahon pala. Napakatagal na panahon pala na ginagatasan po talaga ang taong bayan ng dalawang sangay ng gobyerno, ang Senado at ang Kamara, mga katambay. Nakita niyo po kung paano po silang gumawa ng kanilang pondo. Plenaryo lang, pinag-uusapan, walang committee hearing, hindi naka-public. Hindi po ipinapublic ito sa mga Pilipino. Hindi alam ng mga Pilipino kung ano at gaano kalaki ang kanilang budget taon-taon, mga katambay. Sila lang. Walang nagtatanong, walang public hearing na nagaganap para dito sa dalawang sangay ng gobyerno natin, ang Senado at ang Kamara, ang House of Representatives, mga katambay. Grabe. At kung magdagdag sila ng pera, hindi alam ng taong bayan, mga katambay. Gagawa po silang proposal budget po nila, ang House of Representatives. Katulad po ng ginawa ni Mr. Pailon, ni Ted Pailon. Ano po sabi ni Ted Pailon dun sa kanyang tinuran dito po sa Makabayan Block na congresswoman na si Arlene Brosas? Ano po sabi niya? 2023, ang proposed budget lang po ng Kamara, ng Representative, ay 16 billion. Pero nung lumabas na po ang GAA, ang GAA, 28 billion na po, mga tambay. Biruin niyo po yung over
naging 16 billion, naging 28 billion na. Ganong kalaki ang kung magdagdag sila na hindi alam ng taong bayan to. Sila-sila lang sa plenaryo nila at walang nagtatanong at walang nagko-question. Dahil sila-sila lang, mga katambay, ang gumagawa ng kanilang budget at walang hearing ito, mga katambay. Ganun po katindi ang korupsyon sa tingin po ni Kamanong. Ganun po sila katindi. Humawak at napakatinding paghawak na hindi alam ng taong bayan. Ngayon lang po na bulgar halos ito, mga katambay. Dahil nga po rito sa ginawa nilang panggigipit o political harassment o demolition job na ginagawa nila sa opisina ng Vice President, lalo doon sa kanyang budget, na yung halos budget niya, tinga ng overprice ng extraordinary na nilalagay ng Kamara ng House of Representatives. At hindi pa natin alam, mga katambay, kung magkano sa Senado. Hindi natin alam dahil mismo kay Arlene Brosas dito sa Makabayan Blocks na pareha sila ng sistema ng Senado. Kaya hindi natin alam ang ginagawa ng Senado kung gaano kalaki ang extraordinary nilang nilalagay sa kanilang budget. Dahil dito, 2023, 16 billion, naging 28 billion. Noong 2024, 16.5 billion yung proposed budget nila. Tapos nung lumabas na ng GAA, naging 28 billion na. Marami na naman dinagdag at pinatong. Mga katambay, nawala ron sa proposed budget nila. Dito po lumalabas yung mga korupsyon pagka ganun, di ba? Komento ni Kamanong. At talagang yung tradisyon ang ginagamit nila, mga katambay, na napakabilis nila ipasa dahil gumagamit po sila ng time honor tradition na hindi po pwedeng gamitin kay Vice President yun. Pero po itong tradition lang ito, yung time honor tradition, nagagamit po ito sa Presidente. Dahil nung hearing po ng budget ng Office of the President, wala pang 20 minutes, tapos na po yung 10.5 billion na pondo ng Pangulo. Samantalang yung kay Vice President, hindi po pwedeng gamitin yung time honor tradition. Bawal. Kailangan po kasi politika. At kailangan demolition job at gamitan ng script para po doon sa pagpapabagsak at paninira sa Vice President. Pero pagdating po sa Kamara at sa Senado, gamit na gamit po, mga katambay, yung time honor tradition. Gamit na gamit po nila. At wala pong nagtatanong at nagko-question po sa kanilang budget. Kasi hindi po ito nakapublic. Walang public hearing po ito. Kaya matagal na panahon na po, mga katambay, itong dalawang sangay ng gobyerno na ito na tinatawag po ni dating Pangulong Duterte na pinaka-worst at rotten na konstitusyon, pinaka-bulok. Kaya po pala itong mga ito, mga katambay, kailanman pala hindi mag-o-open ng libro ito. Hindi po mag-o-open ng libro ito, itong mga representative o itong mga congressman, mga katambay. Dahil napakalalaki po ng ginagawa nilang extraordinary na pera ng bayan, mga katambay. Pera ng taxpayer, pera ng mga OFW, pera ng mga negosyante, di ba? Na napupunta lang po dito po sa dalawang sangay na ito na nakilalaki, na hindi natin nalalaman kung ano mga proyekto nila. Di ba? Nabubunyag. Kaya ito po, dapat ito, tanggalin na po ito at buwagin na po ito, mga katambay. Yung ganitong sistema, buwagin po ito. Ito po yung napakalaking korupsyon po ito na nangyayari sa ating bansa. Lalo po dito sa komento ni Kamanong. Komento ko po, napakalalaking korupsyon ang nagagawa po nitong dalawang sangay na ito. Dahil napakatindi po ng kanilang sinasabing time honor tradition. At yung sinasabing naka-close lang. Close po ang kanilang paggawa ng budget. Nakasara po sa publiko. Plenaryo lang po. Sa plenaryo lang pinag-uusapan, mga katambay. Sila lang na nag-uusap. Sila lang na ganito ang budget natin. O mga kabuhaya, di umano. O mga kalakos, di umano. O mga kung ano man ang tawag diyan, mga linta. O mga kalinta, di umano. Mga kabuhaya, di umano. Mga lakos, di umano. Ito na ang budget natin. Pag-uusapan natin. May magtatanong ba? May magtatanong ba sa inyo? May magko-question ba? Wala po, sir. Wala po, boss. Wala po, speaker. Okay na po yan.
Sila-sila lang, mga katambay. Kaya ang taong bayan, patay kang bata ka. Ubos. Kaya pala walang nagagawa. Wala tayong nakikitang progresibo sa ating mga distrito. Pagka ganito, mga katambay. Ang nakikita niyo po ba ang ating mga distrito? Ano itsura ng ating mga distrito sa ating mga probinsya, sa ating mga syudad? Ano po? Ano po ba ang kadalasang proyekto lang nakikita natin? Basketball court. Saka yung mga karsada na isang dali lang isira. Di ba? Pero yung pera na kinukuha nila halos alangan-alangan doon sa tinatrabaho nila. Di po ba, mga katambay? Kaya dito po sa ginawa pong ito, ay talagang pati mismo ang Makabayang Black, talagang mapag-iisip po ng taong bayan na talagang nabobosalan po dahil sa lalaki ng numero ng mga pinasosobra po nila. At yung ginagawa po nilang yung sinasabi nga po na tradition na matagal nang ginagawa ng dalawang sangay na ito, na independent kuno. At yung sinasabi na, kaya wala pong silbi rito ang COA . Ang COA po, walang kasilbi-silbi dito sa dalawang sangay na ito. Sa Senado at sa Kamara. Walang silbi dyan ang COA. Ang COA dyan, walang ka-power-power. Dahil kilalaki ng numero. Na-audit ba ito ng COA? Yung mga budget nila na biglang lobo, 16 billion, tapos biglang naging 28 billion. Ito ba'y na-audit ba ito ng COA? Wala tayong nababalitaan na ino-audit ng COA ang Kamara o ang House of Representatives at ang Senado. Wala tayong nababalitaan dyan, mga katambay. Nakasara ang libro niyan, mga yan. Sila lang ang gumagawa, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang, mga katambay. Pagdating po sa Kamara at sa Senado, ang COA may takip ang mata. Walang nakikitang korupsyon sa COA. Pero pagdating sa Office of the Vice President, napakarami po nakikita, di umano, nitong mga House of Representatives na corruption daw po ng Office of the Vice President. Pero dito sa kanila, yung numero, lumolobot, nakakalula. Napakarami na po itong magagawang proyekto sa ating bansa. Itong mga numero na ginagamit at hindi natin malaman kung saan po ito napupunta. Itong mga sobra, yung mga pasobra nilang bilyon-bilyon. Mga katambay, nakakalungkot lang po. Halos kalahati doon sa budget ang kanilang idinadagdag. Mga katambay, nakakalungkot. Tapos napaka-protektado ang kanilang budget. Walang po pwedeng magtanong kundi sila-sila lang. At hindi man lang ito binobroadcast sa mga taxpayer. Samantalang yung mga budget ng mga ahensya, napapanood pa natin kung paano nila gisahin at kung paano po nila pahiyain. Di ba? At kung paano po nila pagsabihan na nasaan ang pera ng taong bayan. Ganun po sila lagi . Karapatan po ng taong bayan, makita namin kung paano nyo po ginagastos ang pera ng bayan. Pero pagdating sa kanila, wala tayong karapatan na makita kung paano nila ginagastos ang pera natin. Itong dalawang sangay na ito, itong House of Representatives at Senado, nakatago. Ngayon lang halos nabubunyag magmula nung paputukin at ibunyag ni Vice President Sara Duterte ang ginagawa nila paghawak sa pondo ng bayan, di ba? Kailan lang pinasabog ni Vice President na yung kanyang dating ahensyang hinahawakan, di ba? Ang DepEd. Pinatungan nila ng isang damukan na bilyon, yung 5 billion naging 15 billion. Tapos yung 19 billion na proyekto niya na para sa pagpapagawa ng mga eskwelahan, naging 24 billion. At sila pa namimili ng kung anong mga proyekto at kung saan lugar dadaling proyekto. Biruin mo po yun. Biruin niyo po yun. At yung mga congressman, hinihingi yung mga sobra. Yung mga pinasobra nila, hinihingi sa opisina ng Vice President. Ganun katindi. Sana pangalanan ng Vice President lahat yan . Dahil pinangalanan niya na yung dalawa, si Saldico at ang Speaker Martin Romualdez. Pinangalanan niya na yung may control ng yung control ng budget ng Pilipinas. Dalawang tao lang, di ba? Sila lang ang kumukontrol at kumukumpas, di po ba? Dahil nga po ang House of Representatives ay napakatindi,
Tapos tapos wala po itong open public hearing. Walang open public hearing ang Senado. Narinigan po ba natin? Wala. At ang Senado ay tapos independent po ito, di po ba? Tapos walang investigasyon. Wala rin po investigasyon dito ang sinasabi daw Makabayan. Makabayan Black sa pangunguna po na convicted Franz Castro ng child abuse at si Raul Manuel at ito po si Arlene Brosas. Wala po silang investigasyon dito sa budget po ng Senado at nung mismong Kamara o House of Representatives. Wala po silang yaw-yaw dyan. Itong Makabayan Black. Pero lahat ng ahensya, niyayaw-yawan nila. Pero pagdating sa ahensya nila at sa Senado, tahimik po sila. Dahil nga po, di ba, may umuugong, sabi po ng ating mga kababayan, 100 milyon ang isang congressman para lang hindi ka magsalita at itago mong lihim ang mga ginagawa sa Senado. At susunod ka na lang sa Agos, mga katambay. Kung gusto mong sumunod sa Agos, meron ka raw 100 milyon. May katotohanan po kaya ito, mga katambay? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod kung may katotohanan ito. Grabe, no? Yung kanilang mga budget, tapos sila lang ang gumagawa ng committee at hindi naka-open public ang hearing. Nakakalungkot lang po. Sana marami pang ganito. Kasi sa dami po ng mainstream media, halos ito lang ang nakita ni Kamanong na nagtatanong at malakas ang loob na ang gobyerno, lalo ang House of Representatives na tinatanong pagdating sa kaperahan. Dahil napaka-importante po ng pera, lalo sa gobyerno. Dahil lalong-lalo po na napaka-importante po sa taxpayer na makita natin yung ating tinatax, kung saan napupunta, kung saan dinadala ng mga congressman at mga senador at ng mga sekretary, di ba? Ng Pangulo, kasama ng Vice President. Dapat po nalalaman natin lahat yan. Kasi nakikita natin ang proyekto ng Vice President at yung sinasabi rin proyekto ng Pangulo na yung 5,500 na flood control niya, na yung kanyang proyekto. Nakita po natin Kaya nga lang po, nilubog ng baha. Ang nakita po natin, tubig. Baha ang nakita natin. Yung proyekto, hindi. Pero yung sa Vice President, nakita natin yung proyekto niya. Yung nandiyan yung bus. Luzon, Visaya, Mindanao, libreng sakay. Nakikita po natin yun. At yung kanyang offices, Office of the Vice President, nakikita po natin yun. Mahigit 10 po na may mga pagtugon na pagtulong, di ba? Yung mga kababayan, tinuturuan po maghanap buhay, magnegosyo. Yung negosyo kaday. At yung mga kababayan natin na wala man lang dahil sa hirap ng buhay. Hirap na hirap pagka nawalan ka ng mahal sa buhay, namatayan ka. Nakakatulong po ang Office of the Vice President doon sa pagpapalibing. Di ba? Yung pagtugon po sa mga nasasakuna na ating mga kababayan. Nangunguna po sila lagi ang kanilang opisina. Nahandyan po ang pagtulong. At lalo po sa mga malalayo nating liblib, probinsya, o yung talagang hindi na halos napupuntahan ng DSWD, napupuntahan po ng opisina ng Vice President at nabibigyan ng tulong. Pero sa kabila nun, ginigipit ng Senado, ng Kamara, ng House of Representatives ang kanyang pondo na talagang sinasabi na yung kanyang opisina ay hindi dapat humawak ng ganitong proyekto dahil ito daw po ay meron na, katulad ng DSWD. Mga katambay. Samantalang ang Vice President ay parte po ng executive yan. May karapatan pong gumawa ng proyekto yan, lalo kung pagtugon at pagtulong sa tao. Dahil yan ay pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Di po ba? At walang nakikita ang mga Pilipino korupsyon dyan dahil direktang itinutulong ng Vice President sa mga Pilipino. Hindi katulad nito. Itong mga proposed budget ng Kamara, direkta po ba itong napupunta sa mga Pilipino kamukha ng ginagawa ng Vice President, yung kanyang mga proyekto? Ano po ang proyekto na nakita natin dito sa 2023 budget ng Kamara? Yung 16 billion, tapos naging 28 billion. Mga katambay, saan po napunta yun? Mga katambay, halos ilan na po yun? Yung pasobra niya ron. 12 billion na yun, mga katambay, di ba? Nasaan po napunta yun? Mga katambay, halos 14 billion. Di ba? Saan po napunta yun? Yung 2024, mga katambay, ganun din.
yung pasobra. Halos 14 billion din o 13.5 billion. Saan nakita yun? Nakita po ba natin sa House of Representatives yon na meron silang ginagawa na libreng sakay sa buong Pilipinas? At meron din silang programa na pagpapalibing sa mga kababayan natin naghihirap? At meron din po ba silang programa o nakikita natin na pagtugon, na pagtulong sa mga Pilipino? Meron po ba? Ano po ba programa nila na nilalatag sa atin? Wala. Kasi nakasarado sa Pilipino. Walang public hearing. Kaya hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pondo nila. Dahil hindi tayo pwedeng magtanong. Di ba? Dahil nakasara. Sila lang. Nakasarado ang Kamara. Nakasarado ang House of Representatives at ang Senado pagdating sa kanilang mga pondo. Hindi tayo pwedeng pumasok. Hindi tayo pwedeng magtanong. Kaya dapat po ito talaga ay buwagin na po ito at iayos. Iayos pong muli. Buwagin at iayos muli. Dahil ito po ay napakatindi. Dahil sa ginagawa na ito, napakatagal na panahon na po ito. Komento ni Kamanong, napakatagal na panahon na po itong ginagawa ng Kamara at ng Senado. Dahil nga natuklasan na po ito ni SAS at ni dating Pangulong Duterte. Yung ginagawa po nila na napakalaki po na mga extraordinary na sila lang ang gumagawa at hindi po ito bunyag o hindi alam ng mga taong bayan at hindi alam ni Kamanong mga katambay. Nakakalungkot lang po. At maraming salamat po. Sana ipagpatuloy ng isang broadcaster na si Pailon. Sana hindi po kayo mabusalan at hindi po kayo mabayaran di umano dahil nakakabayaran daw po lalo sa mainstream media. Ayon po yan sa ating mga kababayan. Dahil halos lahat daw po ng mainstream media, lalo yung malalaking mainstream media, walang nakikita po na problema at korupsyon, lalong-lalo sa House of Representatives at Senado. Sana po, ipagpatuloy nyo po yan, Mr. Pailon, at kasama nyo po ang taong bayan, kasama nyo po si Kamanong na magpapahayag ng gawaing masama na sa ating gobyerno, lalong-lalo po dito sa gawaing matagal nang itinatago, matagal nang lihim. Kaya nga sabi ni Kamanong, walang lihim na itatago, lalo ko ito'y mabaho. Dahil ito'y sisingaw at mangangamoy. Ngayon po, nangangamoy na po ang kanilang mga matagal nang nililihim na napakalalaking numero na hindi po alam ng publiko. Ngayon, nabubunyag na. Salamat kay Vice President Sara Duterte. Dahil siya, kung hindi sa kanya, hindi mabubunyag ito lahat mga katambay. Kung hindi dahil sa ating Vice President. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Dahil nagkaroon po ng linaw sa amin na ang aming mga tax, ang aming mga napakatagal nang binibigay na pondo dito po sa House of Representatives at Senado ay hindi po namin alam. Ngayon, naalaman po namin sa pamamagitan po ninyo. At maraming salamat din po kay Mr. Pailon mga tambay. Ipagpatuloy niyo po yan at sana po ang hiling lang po ni Kamanong at dalangin, huwag po sana kayong mabayaran katulad ng iba. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. Maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. At ingatan nawa po tayo palagi. Sa muli po, paalam, bye-bye.